ng masama sa'yo, kaya ka napariwara, isang taong masamain, bandang huli, naging Kristiyano. Assuming na talagang naging Kristiyano siya, pinapatawad siya ng Diyos, ang ibig sabihin. Kahit pa hindi mo siya pinatawad, may karapatan ng Diyos na patawarin siya. Kasi sa Diyos naman talaga tayo nagkakasala eh. Kahit na tayo pumatay, hindi tayo lang dun sa pinatay nagkakasala, pati sa Diyos kasi siya nga ang nag-utos, huwag kang papatay. Tinuturuan lang tayo ng Diyos magpatawad kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin naman niya tayo patatawarin. Pag nagpapatawad tayo, papatawarin niya tayo. Kasi ganun ang Diyos eh. Sabi niya sa mga Kristiyano, kung ano gusto niyong gawin sa inyo, gawin din ninyo sa kapwa niyo tao. But tinuturo sa school yun, tawag doon, golden rule eh. And in another verse of the scriptures, do not do unto others what you would not like others to do unto you. O, yun ay a law of justice. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan, maawa ka. Sabi ni Kristo, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Iyon ang action and reaction when you are living the spiritual life of a Christian. Regardless of what happened to you, it is not a reason that because somebody did you wrong, you will lose your faith in God. Ang mga unang Kristiyano, pinag-usig, pinapapatay, pinapakulong. Kung lahat sila, dahil ginawan sila ng masama, wala naman silang ginagawang masama, hindi naman niniwala sa Diyos, walang logic, wala rin justice. Hindi naman ang Diyos ang gumawa sa inyo ng masama eh. Mga alagad ni Satanas eh. Dapat nga doon ka lalong lumapit sa Diyos sapagkat sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Let us read 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Iyon ang hustisya ng Diyos eh. Gagantihin niya yung pumighati sa'yo. Pero, bagaman nakahanda ang Diyos gumanti para sa'yo, nangyari sa hinaharap, yung gumawa sa'yo ng masama, nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Papatawarin ng Diyos yun. Eksakto, ganyan ang nangyari kay San Pablo. Nung hindi pa siya apostol, inuusig niya ang mga Kristiyano nung una. Nasa relihiyon kasi siya ng mga Hudyo.